Hey guys, and welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang dito and gusto mong ma-notify kung may bago akong tutorial video, click mo lang yung subscribe button and yung notification bell para lagi kang updated kapag nag-release na ako ng mga tutorial videos. Ngayon naman, matututunan natin ay ito pala ay requested video lang sa aking channel. Susubukan ko lang siya sagutan kasi lumabas daw to sa mga reviewer and nakita ko din na may ganito din sa mga exams or sa civil service exam. So, paano natin siya sasagutan? First is, 30% is to 3/5. Ito po, ang concept nito guys sa ratio and proportion. May tutorial ako dun sa ratio and proportion, sa word problems and sa mga ganito. Kaya, kung gusto mong mas marami pang tutorial video, pwede mo din i-click yung name ng channel ko, nakatabi ng subscribe button para dalhin ka mismo ng YouTube sa buong playlist. Pero yun, sasagutan ko to. 30% is to pag ganyan is to 3/5 30% is to 3/5, ibig sabihin 30% over 3/5 is equal sa 60% over 'di ba is to blank. Kung alin yung blank na sinabi niya, ang gagawin mo is yun yung lalagyan mo ng x, is to x. Ngayon, since parehas naman silang may percent, pwede mong gawin ay ipagpamukha na wala sila parehas na percent. Actually, yung 30% is 30 over 100 and 60% ay 60 over 100. Since parehas silang may percent, kapag trinay natin sila isolve, makakancel lang yung percent nila sa isa't isa. So, pwede mo ding sabihin na ito ay same lang as 30 over 30% is same lang din sa 30 or 60% ay same lang sa 60. Okay? Pag nalita ko kung bakit, dahil parehas nga silang percent, maka-cancel din naman sila. Kasi nga, same sila na may percent sign. Kung yung isa dyan, walang percent sign, kunyari, 30% ito ay 60 lang, dun magbabago yung value. Kasi ang 30%, ibig sabihin, 30 over 100, kung ito, kunwari, wala siyang percent, 60 lang siya, so 60 lang siya as is. Itong 30% is 30 over 100, so magbabago yung value. Pero dahil nga, sa given dito, parehas silang may percent, pwede na nating gawin na tanggalin na lang parehas yung percent kasi maka-cancel din naman sila. So, mangyari, 30 over 3/5 is equal sa 60 over x. Tama? Ngayon, anong mangyayari dyan? Tandaan natin, ang ginagawa natin, kapag may equal sign na pumapagitna sa ating fraction, pwede silang ma-cross multiply. Denominator ng isa sa numerator ng isa, denominator ng isa sa numerator ng isa. So, anong mangyayari? X times 30, meron kang 30x. 60, 3/5 times 60. So, sulat mo lang muna, 3/5 times 60. Para di ka malito. So, ayun. Ngayon, anong mangyayari dito? Pwede mo siyang kuhain. 'Di ba? Ang goal ng multiplication ng fraction, numerator sa numerator, denominator sa denominator. Ang 3/5 multiply mo lang sa 60 over 1. Ba't ko po nilagyan ng 60 over 1? Ganito yan, yung 3/5 60, pwede mo siyang i-write as 3/5 times 60 over 1. Nilagyan ko lang denominator para di ka malito. Since yung 60 over 1 is same lang talaga sa 60, di ba? Same lang naman siya sa 60. Nilagyan ko lang para hindi ka lang malito. Kasi 'di ba ang rule nga sa multiplication ng fraction, numerator and denominator times denominator. So 3 times 60, 6, 12, 18. So meron kang 180 divided by 5. Kaya, para di ka malito, dito ko na pinerform ko muna tong operation na to bago natin ulit siya i-rewrite ha. O, tabi muna natin tong part na to. So, 180 divided by 5 ay ilan? So, ang 180 divided by 5 ay equal lang sa 36. Tama? So, ayan. So, okay ka na. Itong side mo na to na 3/5 60, ang value lang niyan ay 36. Kung gusto mo makita yung buong process ng division, may tutorial video ako sa long division. Pag mga ganito kasi, hindi ko na in-step by step kasi in-expect ko na napanood mo na yon bago ka nag-proceed dito. So, ayun lang. Ulit, baka nalito ka. Ito, solution ko yan dito Baka maligaw ka, kala mo yun yung sa may equal sign. 3/5 60. Ang ginawa ko, 3/5 times 60 over 1, which is equal daw sa
180 over 5. Ginanito ko siya para makita mo mismo yung nangyari. Then 180 divided by 5 ay same sa 36. So meron ka ng value na ganito. So rewrite ulit natin. 30x is equal sa 36. Kasi nga, ang 3/5 times 60 ay equal sa 36. Kaya ayan yung value niya. So ayan na. Ulitin ko lang para di ka malito. Balikan lang natin para sa ibang nalilito agad. 3/5 over 60. Ito, pinarform ko lang operation. Hindi ko muna to pinakailaman. 3/5 times 60 over 1 is 180 over 5. Nilagyan ko lang na denominator dahil para malaman mong pwede siyang i-multiply. Diba sa multiplication of fraction, numerator times numerator, denominator times denominator. So, ayun. Then, magpo-proceed ka. 180 over 5 which is same sa 36. So, ang 3/5 ng 60 po ay 36. Then, ayun. Proceed ka na ulit sa original. 30x equals 36. To solve for x, divide both sides by 30. Kung ano yung hinahanap mo, ang hinahanap mo ay x, ang katabi niya ay 30. Kung ano yung hinahanap mo, yung katabi ng hinahanap mo, ipan-divide mo both sides. Ulit, x ang hinahanap mo, ang katabi ng x ay 30. Ngayon, yung katabi niya, ipan-divide mo both sides. Dahil 30 ang katabi ng hinahanap, para siya na lang may iwan sa isang side. So, ayun, dahil 30 to at 30, makakancel yon. May iwanan ka na lang, x is equal sa 36 divided by 30 or 36 over 30. So, anong mangyayari? 36 divided by 30, ilan yon? So, 36 divided by 30. So, ito ay 1. 1 times 30 is 30. Then, ito ay 6. Then, hindi kaya. So, mag-utang tayong 0. Ito ay point. And 60 divided by 30. Meron kang 2. 2 times 30, meron kang 60. So, your answer is 1.2. Kaso, ang hinahanap sa'yo ay hindi decimal na sagot. Ang hinahanap sa'yo ay fraction na sagot. Tama? So, hanap ka nung fraction ng sagot ay 1.2. Okay. So, 1.2 siya, diba, kanina? So, ang final answer natin is dahil 1.2 siya, may technique tayo na ginagawa. Para di ka malito, i-convert natin siya into fraction, diba? May tutorial video pala ako sa pag-convert ng decimal sa fraction kung hindi mo pa napapanood. Pero ang ginagawa natin dyan, kapag may isang number sa right ng decimal point, so ito yung decimal point, may isang number, minumultiply lang natin sa 10 over 10. Tama? So, ito, gagawin mo lang 1.2 times 10, which is equal lang sa 12. Then, ito, may invisible 1 to. Diba, sinabi ko ulit dati, 1.2 divided by 1 is same lang as 1.2. Maglalagay lang tayo nito para di ka malito. So, 1 times 10 is equal lang din sa 10. Then, mag-proceed ka. So, ito, pwede pa ba mai-simplify? Oo, pwede pa mai-simplify. Nag-simplify tayo, maghahanap ka ng any number na kapag dinivide mo sa kanila sa numerator and sa denominator ay di ka makuha ng butal. For example, nag-try ka sa 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. O, 6 yung value nun pag dinivide mo siya sa 2. So, wala siyang butal. Pag sa 10, 2, 4, 6, 8, 10. So, ayun, wala din siyang butal. So, pwede sa 2. Dapat, kapag mag-simplify, hanap ng any number na kapag dinivide mo, hindi ka maiiwanan ng butal. So, 12 divided by 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, meron kang 6. Then, 10 divided by 2. Meron kang 2, 4, 6, 8, 10, 5. So, your answer is 6 over 5. Hindi, pwede pa ba yun i-simplify? Hindi na. Kasi pag tarinay mo sa 6, i-divide mo siya sa 2, 2, 4, 6, kaya pa siya. Pero kay 5, 2, 4, 6, di ba hindi siya aabutin, magkakabutal? So, ito na, yung pinaka-simplified formula, 6 over 5. Ngayon, kung nagkataon na sa choices, ang mga given ay naka-mixed number form, gawin mo lang itong mixed number. Yung, eto, diba? Ito na talaga yung sagot mo, 6 over 5. Ngayon, minsan, makulit dun sa choices. Nilalagay nila sa choices naka-mixed number form. So, paano mo gagawing mixed number form itong sagot mo? 6 over 5 is same lang sa 6 divided by 5. Tama? So, lagay natin 6 divided by 5. 6 divided by 5. So, ilan yung pwede dyan? So, ito ay 1. 1 times 5 is 5. Then, 6 minus 1 is 1.
So, ayan. Itong nandito sa taas, ito yung nandito sa harap na number. Ayun. So, nalagay mo na yung 1. Itong 1 na to, ilalagay mo siya dito sa front. Then, itong natira mo, yung leftover mo, lagay mo dyan dito, sa taas. Then, itong 5 mo na denominator, siya pa rin yung denominator mo. So, ang mixed number form niyan is 1 and 1/5. Or, kung, ayun, yung sagot mo kanina nga, pwede din 6/5 naman kapag naka-improper fraction. So, kahit alin dyan, tamang sagot. Kasi, nililito lang kayo sa choices. Minsan, ang binibigay sa inyo is naka-mixed number form. Minsan naman, improper fraction yung hinahanap. So, kahit alin dyan, tama. So, 1 and 1/5 or 6/5. Yan. Kung nagdadalawang isip ka, ganito lang yan. Yung 6 divided by 5 ay same lang sa 1.2, tama? Di ba yun yung kaninang nakakuha natin na sagot? Itong improper fraction, kung improper mixed number, i-convert mo sa improper fraction, 5 times 1, which is 5, plus 1, magiging 6, and copy the denominator, so 6/5. So, same lang sila ng form. So, di ba, pag nagko-convert tayo, 5 times 1, which is 5, plus 1, kapag kino-convert natin yung mix sa improper, di ba ganon? 5 times 1 is 5, plus 1 is 6, then copy lang the denominator, so 6/5, same lang yan. So, yan. Kahit alin dyan isagot mo, 1 and 1/5 or 6/5, tama yan. So, ayun lang. And sa nag-request nito, ito na po yung video ko dun.